Lahat tuloy ng tauhan na nagtatrabaho roon ay hindi maiwasang mapatitig sa kanyang mapuputing hita at binte. Hindi naman iyon nakaligtas sa mga mata ni Luisa, pero ikinatuwa niya iyon. Kahit papano ay nakakaramdam siya ng pagka-flatter sa sarili na nakikitang may nakatingin sa kanya ng may pagnanasa. Sa bahay kasi nila, kahit ano pang isuot niya ay tila walang epekto sa asawang si Robert. Kinahaponan, nagpasahod ang foreman na si Rolito. Sa kanyang mga tauhan sa harapan lang din mismo ni Luisa. Napag-alaman ni Luisa na magkakaibigan naman pala ang mga trabahador na hawak ni Mang Rolito at magpipinsan pa. Pero karamihan ay mga nasa edad 40 na pataas. 8 iyon lahat. Matapos magpasahod ay agad nang umalis ang dalawa. Kaya 6 ang natira at pang-7 si Mang Rolito. Paano ba yan, ma'am? Mag-isa ka na rito bukas maghapon. Day off naman namin eh. Wika ni Mang Rolito. Ganun ba? Ang lungkot naman pala. Baka gusto niyong magpunta rito bukas. Magpapakain at magpapainom ako. Konting selebrasyon. Birthday ko kasi noong 1 linggo. Ganun ba, ma'am? Sige po, pupunta kami. Kaso sino po ang magluluto ng pagkain natin, ma'am? Huwag kayong mag-alala. Magpapadeliver ako. Mag-order na rin ako ng 5 kilong lechon pampulutan. Ayos na ba yon? Oo naman po, ma'am. Masayang sagot pa ng mga trabador. Pero si Mang Rolito ay makikitang kakaiba ang titig kay Luisa. Kanina niya pa ito tinititigan at talagang sobra-sobra ang pagka-interes niya rito. Maliban sa pagiging bata at sariwa, makailang beses rin bumangga sa likuran niya ang kayamanan ng dilag habang angkas niya ito sa motor. Si Mang Rolito ay isa ng balo at may 3 mga anak na mga binata at dalaga na. Ibinuhos niya ang oras at atensyon sa paghahanap buhay para makapag-aral ang kanyang mga anak. Kaya hindi niya nabigyan ng oras ang sarili para asikasuhin ang sariling kaligayahan. Kinabukasan, pasado 3:00 ng hapon, noong magdatingan ang mga tauhan ni Mang Rolito. Kasabay lang din dumating ang lalaki. Masaya ang naging kainan at may konting videoke. Noong lumubog na ang araw ay sabi ni Luisa, "Itigil na muna natin ang pag-videoke. Gusto ko kayong makilala ng lubos." Isa-isang nagpakilala ng sarili nila ang mga tauhan. Si Mang John na 52 years old, si Mang Lucas na 49 years old, si Mang Domeng na 45 years old, si Elias na 48 years old, tapos ang magpinsan na sina Rocky at Roy na parehong nasa 32 years old at mga binata. Matapos ang pagpapakilala ay muling ipinagpatuloy ang inuman. Sabi ng sabihin ni Mang Rolito, Ma'am, baka gusto niyong i-upgrade natin ang kasayahan rito. Narito na kasi lahat eh. Masarap na pagkain, pulutan at alak, at syempre ang pinakamalaga sa inuman ay ang magandang bebot. At ito mamang masasabi ko, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng babaeng kasing ganda mo at kasing bait mo rin. Baka naman pwede mo rin kaming mapagbigyan na ikaw naman ang aming matikman. Kapag nangyari yun, ay habang buhay ka naming hindi makakalimutan. Tsaka sa tingin ko, nasasayang ang ganda talaga mo bilang isang babae, ma'am. Hindi ka nasusulit ni Sir Robert. Mukhang sakitin ang matandang yun eh. "Oo, Mang Rolito, tama ka talaga. Hindi ko nasubukang makontento pagdating sa bagay na yun eh." E di tamang-tama, ma'am. 7 kaming narito ngayon. Tanda kang pasayan buong magdamag. Saglit na nag-isip si Luisa. Pero ang totoo ay kanina pa rin siya nag-iinit sa mga kaharap. Lalo at mga maskulado at naglalangis pa ang katawan habang pinagpapawisan. Sabi noong isang binatang si Rocky, Oo nga po, ma'am. Tama si Foreman. Tsaka ipinapangako namin, ma'am, na sa atin lang ang lahat ng mangyari rito. Walang ibang makakaalam. Sabi naman ni Luisa, "Edi sige, simulan na natin. Dala-dalawa lang ha. Gusto ko lahat kayo ay makakasama ko para walang samaan ng loob. Sige na, tara. Sumunod na sa akin ang 2 sa inyo."
Wika ni Luisa at agad nang nagbato-batopik ang pito para malaman kung sino ang dalawang mauuna. Agad nang sumunod sa silid si Mang Rolito at Mang Domeng. Pagkapasok nila roon ay nakahanda na si Luisa. Napakabango na nito. Maging ang silid ay mabango na rin dahil nag-open siya ng air freshener. Agad sinimulan ng dalawang matanda ang kanilang nais gawin. Matindi ang pinagdaanan ni Luisa, lalo at 7 kalalakihan iyong kanyang mga nakasama. Halos maghahating gabi na noong matapos ang grupo sa kakaibang kasayahan na kanilang pinagsaluhan, kasama si Luisa. Nakatulog ng malalim si Luisa sa pagod at antok. Doon niya naranasan ang totoong sakit na hinahanap niya dahil talagang mga brusko ang mga lalaking kanyang nakasama at may pagmamalaki. Maliban sa pangyayaring iyon, ay makailang beses pang nangyari ang pagsalo-salong iyon, lalo at 1 buwan na natili sa Batangas si Luisa. Ramdam niya sa kanyang sarili na mukhang may mabubuo dahil sa dami ng kanyang nakakasama at hindi siya gumamit ng protection. Kaya naman, pagbalik niya sa Maynila ay agad niyang inaya si Robert na gawin nila ang bagay na yun. Kahit hirap gawin ay napilitan rin naman si Robert at matagumpay silang nakatapos. Makalipas ang 2 buwan ay nagsimula nang lumabas ang mga sintomas na nagdadalang tao si Luisa. Agad niya naman itong sinabi sa asawang si Robert at masayang masaya ito dahil hindi niya raw inakalang makakabuo pa siya ng gayong medyo mahina naman siya pagdating sa bagay na iyon at matanda na. Sabi naman ni Luisa na baka natsyempohan lang ng pagkakataon, lalo at 1 buwan silang hindi nagkita kaya nasabik sila pareho. Magmula nga noon ay hindi na ipinapadala ni Robert ang asawa sa ibang probinsya para mag-asikaso ng mga renovation. Ayaw niyang may mangyaring masama sa kanilang magiging anak kung babiyahe palagi ng malayuan si Luisa. Si Luisa naman ay nakahanap ng ibang paraan para matugunan ang kanyang pangangailangan na hindi kayang maibigay ni Robert. Bumili na lang siya ng laruang hindi pambata at iyon ang kanyang ginagamit sa tuwing makakaramdam siya ng pangangailangan. Sa ganung paraan ay maiiwasan niyang magkasala sa kanyang asawa at hindi niya na kailangan pa ng ibang lalaki magpapasaya sa kanya. Ginawa niya na lang inspirasyon ang kanyang naging karanasan noong makasama niya ng ilang beses ang 7 construction worker nila sa Batangas. Wakas. Ayun my loves, isa na namang kakaibang kwento ang ating natunghayan. Naway inyong nagustuhan at kinapulutan ng aral. Mag-iwan ka na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin para alam ko na nakasama kita sa kwentong ito. Bago matapos ang video, ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ko rito. See you in